Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ako si nagtataka kayo marahil kung bakit ako nandito at iba ang inyong tutor sa Araling Panlipunan 6 ngayong Huwebes, 'di ba? So, bilang pagpapatuloy, muli nais kong ipaalam sa lahat na si Tutor Teen ay may kasalukuyang ginagawang mahalaga at magiging masaya pa rin kayo dahil sa kabila ng pagiging wala niya physically, nandito ako para itulay natin ang inyong pag-aaral sa Araling Panlipunan 6. Para sa ngayong hapon, ang ating paksa ay ang tungkulin o gampanin ng pamahalaan at mamamayan sa pagkakamit ng kaunlaran ng bansang Pilipinas. Muli, ako ay humahalili kay Tutor Team ng SDO Olongapo para sa araw na ito. Okay, narito ang mga paalaala or reminders para sa ating mga grade 6 online learners. Pinangungunahan yan, ihanda ang inyong lapis, kwaderno at module. Okay? Ayan. Alright. No? So, narito rin, ipinapakita natin ang module na ginagamit natin or gagamitin natin ngayong hapon para sa Araling Panlipunan 6, para sa ika-4 na markahan, Module 7. Alright? Okay, so bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang ating mga early birds or ang ating mga katulad ng sinasabi ng mga kapwa natin tutor, ang mga e-to-liars sa pangunguna ang pinakamaaga at 12:55 is si Dayan Tuason. Andiyan din si Carabine Gabriel Villamor, si Roxeline Adiroff, and alright, so okay. Sa magandang hapon sa ating lahat. Okay, magpatuloy tayo. Duty of the week. So, bilang pagpapasalamat sa ating mga batang certified are fantastic, gustong ipakita ni Tutor Leah ang mga sumusunod na mga deserving at talagang napakahusay na mga online learners. Okay, Duty of the week, nariyan si Liera, grade 6 Hebrews mula sa Wenceslao Elementary School, SDO Pampanga, under kay Ma'am Christina Lagman. Sa lahat ng mga taga SDO Pampanga, particularly sa Wenceslao Elementary, happy watching. Share natin yung link natin dahil sigurado akong matutuwa, okay, ang inyong mga guro at ang inyong mga magulang sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating Itulay program. Ang ating School of the Week, no? Siyempre, doon din sa pinanggalingan ng ating Duty of the Week, ang Wenceslao Elementary School, mula pa rin sa Division of Pampanga. Okay, muli, dumako na tayo. Nandito tayo sa Quarter 4, Week 7, at ito ang pinaka-importante nating matututunan ngayong hapon. Natatalakay ang mga gampanin ng pamahalaan at mamamayan sa pagkamit ng kaunlaran ng bansa. Ayan. Okay. So, para tuklasin natin, gaano ba kagaling ang mga grade 6 online learners ni Tutor Teen? Narito ang ating unang gawain na kung saan, paano natin to gagawin, Tutor Lay? Nasusuri ang kawastuhan ng mga pahayag tungkol sa gampanin ng mamamayan at pamahalaan sa pagtataguyod ng kaunlaran. Suriin kung tama, check, o mali, X ang isinasaad ng mga pangungusap sa bawat bilang. So, handa na ba tayo? Okay, malamang handa na tayo, di ba? Okay, magpatuloy tayo. Tama o mali ha? So, ulitin natin, huwag kakalimutan ilagay ang number or ang bilang and then ang inyong napusuang sagot. Tama o mali? Moving forward, number 1. Ang mga professional lamang ang dapat na alagaan ng pamahalaan sapagkat sila ang tumutulong sa pag-unlad ng bansa. Okay, so keep it coming. Ilagay ang inyong mga kasagutan. Ayan, napakabilis ni Roxy. Talagang naka-all caps yung kanyang sagot, no? So, mali, sabi ni Cassandra, mali, Carabine, Kevin, Gerald, mali. Okay,
Aalamin natin kung ano nga ba ang tamang kasagutan diyan. Oops, umilaw ang mali. Sa madaling salita, kung mali ang sagot ninyo, virtual clap para sa inyong lahat. Okay. So nakakatuwa, no? Talagang mali ang inyong kasagutan. Let's move on to number 2. Ang pamahalaan lamang ang tanging makapagbibigay ng solusyon sa suliranin ng bansa. Totoo ba to? Tama o mali? Okay. So, alamin natin kung sinong pinakaunang sumagot ng tama. Number 2 na tayo, mga grade 6 online learners. Pabilisan tayo. Okay? So, ready? Okay. Okay. So, ang pinakaunang sumagot si Kerubin. Okay, sinundan siya ni Kevin. Alright, alamin natin. Wow, ang umilaw ay mali. At sa nakikita ko sa ating chat box, lahat ng ating active learners ay nakakuha ng tamang sagot. Napakahusay ng inyong pagtugon. Ipagpatuloy natin yan. Pumunta na tayo sa number 3. Okay. Ang mga paglilingkod ay nagiging epektibo kung ito ay ginagawa ng may sistema at maayos. Okay, muli, pipili lamang tayo sa pagitan ng tama o mali. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Batiin natin ang mga sumusunod na estudyante. Sabi ni Roxy, tama. Cassandrea, tama. Kerubin, tama. Parang sila yung laging top 3. Ayan, humahabol yung iba. Gusto nilang makaangat doon sa mga early responders, no? Pero very good. Alamin natin. Pumunta naman tayo sa kaliwa. Kung kanina kanan lahat, ngayon naman ang umilaw kaliwa. And lahat kayo ay nakakuha ng isang malahas na tamang sagot. Very good, online learners. Patuloy tayo. Ang Sustainable Development Program ay inilunsad ng pamahalaan upang makatulong sa pagpapanatili ng yamang likas at iba pang enerhiya mayroon ang bansa upang may magamit pa ang mga sumusunod na henerasyon. So kayo yun na, yung mga sumusunod na henerasyon, kaya dapat makuha natin ng tama to. Okay, number 4 kaya, tama ba o mali? Sabi ni Cassandrea, bravo, ang ganda na apelido niya, bravo siya sumagot. Okay, ang tamang sagot niya ay tama. Sabi din ni Kevin Martin, tama po, tutor. Dayan Tuazon, tama. Alamin natin kung totoong tama. Wow, very good. Tama nga naman ang angkop na kasagutan. Okay, punta na tayo sa panghuli. Last but not the least. 5. Kinikilala ng saligang batas ang importansya ng edukasyon at itinuturing ito na batayan ng karapatang pantao. Tama o mali? Ano kaya ang wastong sagot sa bilang 5 or number 5? Yan. Okay. Kinikilala kaya ang saligang batas? Okay, number 4. 5. Sabi ni Kevin Martin Duluntap, 5 tama. Cassandrea, tama. Kevin Martin, tama. Very good. You got it correctly with the answer, tama. Kung nakakuha kayo ng 5 tamang sagot, congrats. Kung hindi naman, huwag mag-alala dahil habang tayo ay nagpapatuloy, sinisigurado ni Tutor Lee na kasabay niyo akong matututo sa pamamagitan ng pakikinig at mabilisang pagsagot through our comment box. So, very good. Now, ayan, tinanong na yung tutor, no? May mga sumagot. Congrats kay Roxy. She got 5 out of 5. Ayan. Ikaw ay certified na batang are fantastic. Ganon din si Cassandrea and Diane Tuazon. Okay. Punta na tayo ngayon sa pagpapalalim ng ating kaalaman tungkol sa paksang inilahad kanina. Okay, susuri tayo or susuriin natin ang ilan sa mahahalagang mga kaalaman. Okay,
tungkulin o gampanin ng pamahalaan at mamamayan sa kaunlaran ng bansa. Okay, magtatanong si Tutor Lee, paano natin makakamit ang pambansang kaunlaran? Sige nga, i-chat natin sa ating comment box, paano kayo bilang mga Our Fantastic Grade 6 online learners, paano natin sa tingin makakamit ang pambansang kaunlaran? Ayan. So excited si Tutor Leia malaman ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga ideya, kung paano nyo pwedeng makuha ang tinatawag nating pambansang kaunlaran. Okay, sabi si Dayan Suwazon, kung magtutulungan po. Very good, Dayan. Ang Pilipino, di ba, kilala sa biwa ng volunteerismo. Sabi naman ni Kevin Martin, dapat magtulungan ang tao at pamahalaan. Another very good answer. Importante talaga na ang tao at ang pamahalaan ay magkadaop palad sa pagbibigay o paggawa upang makuha ang pambansang kaunlaran. Okay, ayan, tungkulin ng pamahalaan. Sabi ni Roxeline, sa pamamagitan po ng pagkakaisa ng mga namumuno sa bansa at mga mamamayan. Nakuha ni Roxy yung importanteng ideya dito sa nakikita natin tungkulin ng pamahalaan, no? Pagtutulungan, pagkakaisa, at pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamamayan. Okay, sa madaling salita, ang gobyerno, ang Pilipinas, at tayo, kayo, ay mga mamamayan ay kinakailangang magkakapit-bisig or magkahawak kamay. O kala nyo, kanta lang yung hawak kamay, ha? Yun ay isang napaka-importanteng ideya. Okay? So, punta tayo sa susunod. Andito ang mga tungkulin ng pamahalaan sa pagkamit ng kaunlaran. Mga hakbangin ng pamahalaan. Una, pagsuporta sa pagpapaunlad ng agrikultura. Magbigay nga kayo ng mga salitang may kaugnayan sa salitang agrikultura. Ano kaya ang pwede niyong ibigay dyan ng mga terminolohiya or ideyang may kaugnayan sa agrikultura? Hi, Amber Johan or Johan de la Cruz. Hello sa'yo. Okay. Ano ba ang tinatawag nating agrikultura? Okay, sabi ni Diane Tuazon, tanim po. Tama, di ba? Papasok dyan yung tinatawag nating pagiging or pagkakaroon ng malalim na pagpapahalaga sa pagtatanim, pagsasaka, paggagawa ng mga punla, pangangalaga sa mga punla, no? Tatandaan natin mga online learners na ang Pilipinas, 'di ba, na pag-aralan nyo kay Tutor Teen, tayo ay isang bansang agrikultural. Ibig sabihin, karamihan ng mga proyekto na namamayani sa Pilipinas ay may kaugnayan sa tinatawag nating pagtatanim or agrikultura. Okay. Very good, Gwyneth, no? So, paglilingkod, pangkalusugan. Okay? Ano yung, tawag ko dito, ano yung naging problema ng bansang Pilipinas sa nakaraang 2 taon? Anong letter P yun? Diba? PA, ano kaya yon? Na kung saan ang ating gobyerno sa pangunguna ng ating mga leader, nagbibigay sila ng mga paraan or hakbangin, 'di ba, para sa mga Pilipino upang malampasan yung hamon ng tinatawag nating mga hamong pangkalusugan, mga pangkalusugang problema, at nangunguna dyan yung tinatawag nating pandemya. Very good, no? So, pangatlo naman ang pagpapatayo at pagpapahusay ng mga pasilidad sa edukasyon. Okay, kayo ba ay pumapasok na sa face-to-face? Ilagay nga ang salitang yes kapag opo or oo. Ilagay ang no kapag kayo ay
sa tahanan pa rin kayo nag-aaral or sa bahay pa rin kayo nag-aaral? Ayan, gustong malaman ni Tutor Lee. Opo. So, pumapasok na si Roxy sa paaralan, ano? Mahusay yan, Roxy. Ganon din si Dayan and si Cassandra and si Kevin. So, kayo ay pumapasok na. At malamang nararamdaman niyo ang hakbangin ng pamahalaan na muling panatilihin at paunlarin, pahusayin ang sangay or sektor ng edukasyon. 'Di ba? Ang mga rooms natin, pinapaayos, pinapaganda. Ang mga pasilidad sa inyong paaralan, you have your computer rooms, di ba? You have your audio-visual rooms, di ba? Meron kayong mga tinatawag nating broadcasting room. Halimbawa, kung kayo ay may classes sa journalism. So, nakakatuwa no, na nararamdaman nyo ang mga pagpupursige ng pamahalaan na makamit natin ang kaunlaran sa aspeto ng edukasyon. Okay, number 4, pagpapaunlad ng proyektong infrastruktura. Okay, paano naman kaya yan? Paano naman kaya ang pagpapaunlad ng proyektong infrastruktura or infrastructure? Ano yung nakikita niyong ipinapatayo ng inyong mga leader sa inyong mga lugar? Halimbawa, dito sa lugar namin, sa Olongapo City, maraming pinapatayong mga infrastruktura or mga establishmento ang aming leader na napapakinabangan namin. TJ, asa? Okay, so sabi ni Diane Tuason, pagpapagawa ng tulay, daan, at gusali po. Very good, no, Dayan? Ang active ni Dayan. Totoo yan. Tayo ay nakakarating halimbawa sa paaralan, sa ating mga pupuntahan, dahil meron tayong mga tulay na dadaanan, mga kalsadang maayos, mga gusali na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa ating mga kapwa Pilipino para mas maging maunlad tayo. Sabi ni Gwyneth, mga tulay or buildings po. Very good din si Gwyneth Angeline. Very good. Susundan niya ng pagpapaunlad ng mga pasilidad sa komunikasyon at transportasyon. Ano yung mga karaniwang sinasakyan ninyo papunta halimbawa sa school? Okay? Papunta halimbawa sa mga malls, papunta sa mga theme parks, lalo-lalo na sa mga batang katulad niyo, 'di ba? Mahilig kayong pumunta sa iba't ibang lugar, 'di ba? Ano yung pangkaraniwang sinasakyan ninyo? Halimbawa, okay, may mga humabol dun sa nauna, no? Mention lang natin si Cassandra, mga pabahay, very good. Mention din natin si, okay, sabi si Dayan, tutor Lay, tren or bus. Very good si Dayan. Sabi ni Gwyneth, tricycle po. Very good, no? Unahin natin dun sa tren. Di ba, sabi ni Tutor Tin Ribada, di ba? Pag sinabi nating transportasyon, ito yung kakayahang lumipat ng isang tao mula sa lugar papunta sa ibang lugar. Diyan papasok yung transportation. Katulad ng binabanggit ni Dayan, tren, bus, jeepney, sabi ni Gwyneth, tricycle. Okay, very good, no? Tama ang inyong mga sagot. No? Halimbawa sa tren, ang LRT or the land rail transit, 'di ba? Ang MRT, yan ay mga public vehicles, public transportation na pinauunlad ng ating pamahalaan. 'Di ba nagrereklamo kayo kung nasusubukan niyo na, 'di ba? Ang daming tao sa LRT. Napipipi na ako dun, Tutor Lee, hindi na ako makahinga. So, ang ginagawa ng ating pamahalaan, bumibili sila ng karagdagang bagon or yung karagdagang parang pinaka magkakarga ng mga tao para at least mas marami ang mapagsisilbihan ng pamahalaan. Siyempre kapag ang mga pasahero hindi na late, 'di ba? Pag kayo hindi na late sa school,
'Di ba? Magiging very good kayo at 'pag naging very good kayo, magiging honor student at 'pag naging honor student, kayo ay makakatulong sa pagpapalago ng bansang Pilipinas. O 'di ba? Kayo ang hope of the fatherland. Okay, pagpapabuti ng agham at teknolohiya, science and technology, 'di ba? So, binibigyan tayo ng importansya ang mga young scientists, ang mga pananaliksik, 'di ba? 'Pag kayo ay naging high school, kayo ay naging college student, meron tayong mga scholarship. Halimbawa, ang Department of Science and Technology na kung saan binibigyan nila ng libreng pag-aaral ang mga estudyanteng talaga namang deserving. So, sana kayo ay makapag-apply din doon, no? Okay, sunod, pagtangkilik sa sariling produkto. Ano ba yung mga produktong Pilipino na alam nyo? Type in nga natin sa comment box. Okay, magbibigay si Tutor Leah, abaca, 'di ba? Ang dahon ng abaca, kilala ang Pilipinas yan. Actually, yan ay inilalabas or iniaangkat ng ibang bansa mula sa atin at sa pamamagitan nun, nabibigyan tayo ng, kumbaga, benepisyong pinansyal, nakikilala ang ating mga sariling produkto or ang mga Pinoy products, okay? Sabi ni Dayan, Tuazon, Tutor, Lee, mga barong, very good. Lalo na yung mga pinya, mga barong na, kumbaga, ang materyales ay mga pinya. Kilala tayo dyan. Anong prutas yung kilalang-kilala tayo? Starting with letter M, na mayaman ng sambales at ang gimaras. What do you call that fruit? Yan. Letter M, followed by A. Ayan, habang hinihintay ni Tutor Leah, pagpapabuti at pagpapaunlad sa uri ng produkto o kalakal sa bansa. So, magkaugnay din siya dun sa tinatawag nating sariling produkto. Ay, very good naman si Dayan, tsaka si Cassandra. Mangga. Very good. Virtual clap sa mga batang ito. Ganon din si Kevin, humahabol. Okay. So, pagtitipid sa enerhiya. Di ba ngayon, hindi lang sigurado ako, hindi lang grades nyo ang tumataas. Tumataas din yung tinatawag nating letter K, 'di ba? Anong letter K 'yun? 'Di ba? KU. Na kapag nakita ng nanay nyo, ay, parang ano sila, bakit ang taas ng babayaran namin? Anong letter K 'yun? Sabi ni Gwyneth, Barotsaya, Nara, Mangga. Yes, kilala din ang Pilipinas sa mga matitibay na puno. Hindi lang Nara, nandyan ang Yakal, nandyan ang Molave, at marami pang iba. But Nara is the most popular. Okay? Hi, watching from West Rame Elementary School. Nakatuwa, di ba? Mga batang ito. Very good, Kevin and Diane. Kuryente. No? Matuto tayong magtipid or hangga't maaari pinapahalagahan ng ating mga leaders ang pagpapababa sa enerhiya or konsumo ng kuryente, no? Para masaya tayong lahat. Okay? Pangangalaga sa kapaligiran at wastong paggamit ng likas na yaman. Ano ulit yung mga anyo ng likas na yaman? Magbibigay si Tutor Lee ng isa, ha? Likas, yaman, tubig. Diba? Yamang tubig. Ano yung mga alam niyong iba't ibang likas na yaman? Ayan. So, habang hinihintay natin ang mga kasagutan, patuloy tayo. Okay? So, nagdudulot ng mas maraming hanap buhay sa loob ng bansa. Ayan. Kapag ikaw ay nagtangkilik daw ng iyong sariling produkto, napapalakas ang lokal na industriya. Okay? Pag sinabi natin lokal na industriya, katulad ng in-example na mga kapwa natin online learner kanina, Mangga from Zambales at Guimaras, so umuunlad ang local industry ng mga taga-Zambales at ng mga taga-Guimaras. Okay? Nakakatulong upang magkaroon ng malaking kita ang pamahalaan. Ayan, no? So,
kapag ang mga produktong tinatangkilik ay nagbibigay siya ng malaking kita or tulong sa ating pamahalaan na nararamdaman natin kasi yun yung pinapagawa ng tulay, pinagagawa ng mga daan, etc. Sabi ni Dayan Tuazon, Vulcan Gubat, very good. Nakakatulong sa pagtitipid ng mga gastusing dolyar sa pag-aangkat ng mga produkto sa ibang bansa, okay, na ipapamalas ang pagiging malikhain at maparaan ng mga Pilipino. Totoo yan, ang mga Pilipino katulad nyo, tulad ni Shooter Lee, ni Shooter Tin, tayo ay kilala sa pagiging creative at maparaan. Diba? Kaya nga, di ba sinasabi, iba ang Pinoy. Filipinos. Di ba? Next one, mga isla at kabundukan. Very good rin eh. Mapaunlad or napapaunlad at may papakita ang kulturang Pilipino. No? So, Tutor Lee, ano yung kultura? Ang kultura ay kung ano tayo bilang Pinoy. Diba? Saan tayo kilala? Kultura ng pananamit, diba? Andyan ang pinya barong, kultura ng pagkain, nandiyan ang mango jam, nandiyan ang mga mango dessert, etc. So, sa pamamagitan ng pagtangkilik sa sariling produkto, na ipagmamalaki natin ang pagiging Pinoy. Diba? O, Pinoy ako. May agimat ang lahi natin. Parang ganon. Diba? Relate ba kayo? Okay, very good. Okay, next. Pagpapabuti, okay. So, paano ba natin mapapabuti or mapapaunlad ang uri ng produkto? Number one, may magkakaroon ng mga manggagawang may mataas na kasanayan sa paggawa. Na ibig sabihin, tutulungan natin ang mga kapwa Pilipino natin na maging magaling sa paggawa ng iba't ibang produkto. 'Di ba? Halimbawa kayo, nasa elementary kayo, so tinuturuan na kayo ng mga teacher nyo halimbawa sa HE, sa EPP, or sa tinatawag nating TLE on how you can develop your skill. Okay? So habang lumalaki kayo, habang nagkakaedad kayo, magkakaroon kayo ng higit na mataas na kasanayan. So, pagtuklas ng mga bagong paraan sa pagpapabuti ng kalakal at paglilingkod. No, ibig sabihin, hindi lang tayo nakabatay doon sa lumang kaalaman natin, no, subalit tayo ay tutuklas ng mga modern ways or makabagong paraan. Paano natin mapapabuti ang kalakal, halimbawa, at ang paglilingkod. Okay? Now, the next one, pagpapakadalubhasa sa ibang bansa upang lumawak ang kaalaman sa iba't ibang larangan. So may tanong si Tutor Lee, bansa niyo ba gusto pumunta kapag kayo ay nasa edad na pwede na kayong pumunta or bumiyahe sa ibang bansa? Sige nga, kung ako ang sasagot, gusto ko Japan. Sa Japan ko gusto pumunta. Kayo kaya, saan? Ayan, habang hinihintay natin, batiin muna natin si Mara Pohas, watching from SGBM, Bulacan. Hello po sa mga taga-SBO Bulacan. Same with Kyle Joseph Salvador. Ayan. Ay, ang galing naman. So, Diane wants to go to Paris. Ang Paris ay nasa France or Pransya. No? So, Cassandra, yeah, sabi niya, tutor, Japan and Singapore. Okay, very good, no? So, alam niyo mga online learners, hindi masamang pumunta ng ibang bayan. Hindi masamang mangibang bayan. Okay? Kung ang hangarin natin ay palawakin ang ating kaalaman at kasanayan sa iba't ibang larangan para sa kapakanan ng kapwa natin Pilipino, then very good kayo doon. Okay? So sana lahat ng nagnanais pumunta sa ibang bansa, kaakibat nun ang pangarap at layunin na makapagsilbi sa bansang Pilipinas. Okay? So good luck sa inyo sa mga nagnanais pumunta sa ibang lugar. Okay. Okay, narito naman ang pagtitipid sa enerhiya. Okay, katulad ng nabanggit ni Tutor Lee kanina, pagtaas ng kuryente, problema yan.
Hindi lang kuryente, ganun din sa tubig. Okay? So, matuto tayong magtipid at tulungan natin ang ating pamahalaan nang sa ganun ay magkaroon tayo ng maayos na partnership or ugnayan para makamit natin ng sabay ang kaunlaran sa pamamagitan ng pakikipagtulungan. Okay. Pangangalaga sa kapaligiran. Okay. So, okay. Puno at halaman. So, ano mga paraan para pangalagaan natin ang ating likas na yaman? Type in nga natin dito. Halimbawa, marumi yung dagat. Anong gagawin nyo, mga online learners, para malinis ang maruming dagat? Halimbawa, nakakalbo na ang kagubatan. Ano ang gagawin ninyo para maibalik yung magandang kagubatan? Sige nga, kapag may mga kalat sa daan, ano ang inyong magagawa para iyon ay maayos? Diba? So, kung si Tutor Lay ang sasagot dyan, ako ay a-attend ng tree planting. O, di ba? Tree planting activities. Sabi ni Dayan Tuason, wag po puputulin ang mga puno, magtanim po. Very good, no? Clean and green. Ibig sabihin, wag magpuputol ng puno at maglinis. At umabol si Kyle Joseph, plant more trees. Ayan, very good. Sabi ni Cassandra Tutor, green, clean po. Okay, very good, no? Nakakatuwa naman kayo. Now, so, habang binabasa ni Tutor Lay yung inyong mga sagot, totoo nga na ang grade 6 online learners ay napaka-aktibo. Sabi ni Kyle, isagawa ang triple R. So, ano yung triple R? Reduce, recycle, and reuse. Ang galing naman ni Kyle. Very good. No? So, alamin na natin ang isang activity na naman. No? Pagyayamanin natin yung alam niya na. Diba? Natutukoy ang mahalagang detalye sa pangungusap tungkol sa mga gampanin ng pamamayan sa pagtataguyod ng kaunlad. Okay, ulitin ko ha. Ibibigay ninyo ang detalye na kailangan tungkol sa mga gampanin ng mamayan kayo yon sa pagtataguyod ng kaunlad. Ang blank ay mga pagkain, gamot, damit, at iba pa na binibili ng mga mamayan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So ano kaya yan? Okay, type in, no? Kaya habang hinihintay natin ang kasagutan, bibigay na ni Tutor Lay. Okay. Oh, ano kaya yan? Ang mga pagkain, what do you call that term? Letter K. Kailangan pa ba ng isang clue? Oh, konti na lang Ayan. Pangangailangan? Sabi ni Kyle, bubuuin nyo lang mga online learners kung ano yung salita yan. O last letter, I'm going to give another clue. Kalusugan, nice try, Dayan. Oops, kalakal. Tamang-tama si Kevin. Tsaka si Dayan. Very good, Mara. Kalakal. Number 2, blank ang tawag sa serbisyong ipinagkakaloob ng mga guro katulad ni Tutor Teen, abogado, dentist, chuper, meaning the driver, at iba pa sa kanyang mga kapwa at lipunan. Ano kayang letter yan? Oh, malapit na. Konti na lang. Ano kaya yan? Anyone? Oh, dalawang letter na lang ang kailangan. What do you call? Ayan, may sumasagot. Ang galing ni Roxy. Siya ang ating early and very good paglilingkod. O, move next to. Number 3. Ang blank ay nauubos, kaya dapat lamang nagamitin ito ng wasto. Okay? And
May kinalaman 'to sa kuryente. 'Di ba sabi niyo kanina tumataas yung kuryente niyo? Oo, nakasagot. Enerhiya ba? Okey. Ayan, medyo bumabagal ang net ni Tutor Lay, pero lumalaban pa din. Very good si Roxy and Carabine and Diane. Number 4, ang blank sa sariling produkto ay isang gampanin ng mamamayan tungo sa pag-unlad ng bansa. Ano kaya yan? Ayan, may kinalaman 'to sa paggamit, pagbili ng produkto. Halimbawa, ang mangga ng Guimaras at ng Zambales. Okey, ang galing ni Carobine. Check natin. Pagtangkilik. Good. Uy, number 5 na tayo. Ang saya-saya natin. Number 5, ang mamamayan ay kaagapay ng blank sa pag-unlad ng bansa. Ano kaya yan? Ay, nabigay ni Tutor Lee. Pamahalaan, tama ba? Tingnan ko nga kung nakasagot kayo. Very good, no? So, if you got 5 out of 5, type in natin sa comment box, no? Kung 4 lang yan, very good pa rin. Kung medyo mababa, huwag malulungkot, kailangan happy pa din, di ba? So, yan. Ilan ang nakuhang puntos? Tinatanong ni Tutor Team, ilan? At sumagot si Cassandra with 5 out of 5, same with Roxy, same with Ryan. Isa kang batang certified fantastic. Very good. O, binabati kayo ni Caribbean. Congratulations. Okay, so there you go. Ito ang mga online tawag ko dito, online tutors ninyo. Ayan. So, muli, maraming salamat. Nakakatuwa. Thank you for allowing me to meet all of you. Isang mapagpalang hapon muli sa ating lahat. Sa ngalan ni Tutor Pin, ako si Tutor Leah, Tutor Lay, nagsasabi ng maraming salamat, manatiling ligtas at be happy. Okay? Bye-bye!